What is up guys? So ngayon guys may palibagong video na naman tayo, no? Ito na naman yung reviewin natin, yung Honda Beat version 3. Ayan, so mayroon na tayo dito sa Mindanao, no? Zamboanga del Sur. Dito po to sa Aurora. Yung malalapit dito, no? Pwede na kayo mag-apply dito sa Motorjoy. Bago po tong version, 2024 model. So ganun po ka-advance si Motor Trade, no? Mga Honda Philippines. So siyempre guys, kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa sunod nating video. So ayun guys, no, natin patagalin, no, simulan na natin. Let's go. Ito po yung design ng headlight niya. So napakaganda po niya ng design, yung bagong Beat na B3. Ayan, so napakaganda po tignan yung headlight niya, oh, naka-LED na siya guys. Ayan. Yun, oh. Wow, ang ganda. Ayan, tapos ang kagandahan pa dito guys, hindi siya full LED. Yung signal light niya ay peanut bulb lang siya. Ayan, pwede natin palitan kung sakaling gusto tayo magpalit ng kulay ng signal light. Hindi pa siya naka-fix na LED. Ayan, okay. Tapos yung cowling naman niya guys, ayan din pong forma. Naiba na din yung forma sa B3. Ang ganda, no? Ang ganda na ng design niya. Ayan, tapos ito naman yung cover dito. Ayan, so may naka-lining din yung design dito. Ayan, tapos meron pa dito, no, naka-open dito, oh. Ayun, no. Maganda siya kasi mahanginan yung nasa loob. So napakaganda po ng design niyo talaga ni version 3. So ito naman yung design naman dito sa taillight. Ayan. So naka-LED din siya yung gitna, itong taillight natin, no. Tapos same lang din doon sa front, yung signal light niya naka-peanut bulb lang din siya. Ayan, so naiba na din po yung design niyo dito sa taillight. Ayan, so medyo lumaki, no. Ayan. Napakaganda na po siya tignan, no. Tapos ang kagandahan pa dito guys, mayroon na siyang yung plate light. Ayan, yung mailawan natin yung plaka dito. Ayan, napaka-importante po niyan. Ayan, tapos bukod doon ay mayroon pa siyang reflectorize. Ayan. Tapos yung design naman niya dito ay mayroon siyang parang carbon design. Ayan, yun, no. So napakaganda po nito guys dahil hindi siya mabura. Kasi hindi sa sticker, talagang naka-fix. Ayan, okay. Tapos ito naman yung itsura ng niya, display panel niya, no. Ayan, so semi analog type lang din. Ayan, so half lang din siya. Mayroon digital, mayroon din analog type. Ayan, tapos dito naman yung high beam indicator, tapos yung signal light na indicator nandito sa gitna. Tapos ito naman sa kabila, yung check engine. Ayan, tapos dito naman yung eco. Yung purpose niyan, yung kapag mabilis na yung takbo mo, nag-iilaw yan, na ibig sabihin no, na control niya yung performance ng motor mo. Nakatipid tayo sa gas nun. So nag-iba na din po yung frame niya dito sa B3 natin na Beat PGM FI. Yan, okay. Tapos mayroon din siya dito, no, yung carbon design, no. Tapos dito naman sa left side switch, ganun pa din, standard lang din yung high beam. Saka busina, yung mga lip tone natin dito, ganun pa din, ordinary pa rin yung design niya, no. Same lang doon sa old. Tapos dito naman sa right side switch, ito pa rin, nag-iisa pa rin yung start button niya. Ayan, okay. Tapos yung sa grip naman natin dito, same lang din doon sa old. Ang naiba lang dito guys, yung ito, yung extension niya ay hindi na siya bakal, plastic na siya, so hindi na siya kakalawangin, no. Yan, no. Kasi yung old nito ay bakal. Yan, okay. Tapos ang kagandahan pa dito guys, yung ignition niya guys, para na si si Honda Genio. Yun, no. Tapos hindi na natin buksan pa dun sa puwitan yung compartment natin. So dito na, pinagsama na dito. Yan, ayan, oh, may naka-usli dito. Yan, parang si Honda Genio. Yan. Ang ganda nito guys.
Tapos mayroon pa tayo dito na power outlet 12 watts. Ayan, so ayan po. Hindi po siya USB type. So may bibilihin pa kayo bago natin magamit yung charger port adapter. Ayan, okay. Tapos ito po yung takip niya, no. Napaka premium yung gawa, no. Ayan, no. Tapos kung sakaling may phone holder kayo dito, pwede naman dito kasi malaki naman yung hawang dito na daanan ng wire. Ayan, dito. Ayan, nakikita ninyo. So napakaganda po niya, guys. Tapos yung lock niya, hindi siya basta-basta magbubukas habang tumatakbo tayo. Tapos dito naman sa right side banda, no, sa pocket, ayan, ito malalim din po yung bulsa niya. Yan, yung mahilig dyan maglagay ng mga barya, no, galing sa pagasolina. Ayan, tapos kunting ano, yung mga 2 beses na yan! Ayan, marami po. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumal. Dahil sa mga bulsa sa motor. Tapos dito naman tayo sa footboard. Ayan. So naiba na din siya yung design. Yung ano pala, guys, yung lagayan ng battery ay dito na, pinagitna na dito. So gumanda na po siya. Hindi na gaya nung old, dito lang yung sa gilid na para sagwa tignan. Ito pinagitna na. Parang design din ni Honda Genio. So same lang din yung space niya, no? Tapos yung legroom, mayroon din siyang design na carbon. Ayan. Yun, no? Plastic yan, carbon yan, Lodi. Ayan, okay? Ayan. Mayroon pa yung parang ano dito, no? Maliit na parang ano, extension na footrest. Naiba din yung tambutso niya, no? Yung exhaust pipe. Ayan, yung head guard cover. Ayan. Gumanda na din po yung design niya. Ayan, so mayroon din siya dito na carbon design. Ayan, naka-fix. Ayan. Tapos ang ano po niya, yung exhaust pipe niya talagang naiba. Kasi yung ano niya, oh. Ayan. So mayroon pa siyang parang bukol dito sa may puno banda. Calister. Ayan, napakaganda po ng ano niya. Tambutso niya. So napakatahimik na nito, guys, pagdating sa start, no, kasi mayroon pa siyang calister doon. Tapos yung ano pala niya, guys, yung oil capacity niya, lumiit na rin yung oil capacity na 650 ml yung capacity niya nasa oil. So lumiit na siya kasi yung old nito nasa 700 capacity. So naiba po talaga yung makina nito compare doon sa old natin na Beat na version 2. So napakalaki po ng difference dito sa bago natin ngayon. Tapos single hook lang siya. Ayan. Wala na dito. Tapos buksan natin yung ano, storage niya. Ayan. So ito po yung storage niya, guys. Ayan. So lumaki na rin po konti yung storage niya, compartment. Ayan. So ang ano pala nito, guys, yung capacity storage pala nito is 12 liters. Ayan, so lumaki na po siya kasi 12 liters na yung capacity sa compartment. Ayan. Gas tank pa lang niya, guys, ay ang capacity po nito 4.2. Ayan, so nadagdagan po sa konti, 0.2 ang dumagdag dito sa gas tank. Old nito ay sakto lang yung 4 liters. Ayan, tapos ito din po yung design niya, no? Ayan, no? May nakalagay dito na Beat. Ayan. Tapos ito po yung design din niya sa upuan, no? Sa seat cover niya. Ayan, so sim lang din doon sa old. Wala siyang stitches, yung tahi. So napakaganda po nito, guys, para sa akin, guys, kasi hindi siya basta-basta napupunit. Kasi wala po yung tahi, no? Ang kalaban lang natin dito yung mga alaga nating pusa. Sila lang yung pinaka kalaban natin dito pagdating sa upuan. Tapos dito naman sa grab bar natin, ayan, same lang din doon sa old. May pagka-plastic na rubberized, no? Ayan, no? Ay parang makapal na guma. Ayan. Pero yung design talaga niya, parang naiba na rin, guys, kasi mayroon siyang carbon design dito. Ayan. Maganda po yung pagka-combination niya. Ayan, no? Tapos yung footrest natin dito sa angkas. Ayan din po, guma lang siya, same lang doon sa old. Tapos ito naman yung
panggilid natin, yung crankcase kung tawagin. Ayan, so naiba na din siya guys. Medyo umaangas-angas na yung tignan. Ayan, tapos siyempre nandito pa rin yung kickstart starter natin. Yan, napaka-importante niyan guys. Yan yung gusto ko sa motor, may kickstart, kasi kahit na-drain yung battery natin ay pwede natin mapaandar sa kickstart. Yan, okay. Tapos ito, kung napapansin niyo yung airbox niya, no, na iba na din po yung design. Ayan, kasi yung design ng version to na Beat, para siyang triangle. Ito, pahaba naman siya yung design niya. Tapos may nakalagay dito na Enhanced Smart Power. Ayan, okay. Tapos dito naman sa shock, sa rear, ayan, napaka-premium yung gawa nito guys. Ayan, tapos yung display sensor dito, na iba din po, lumiit na siya. Kasi yung old nito, sinakop dito. Ayan, okay. Ganda nito guys, no. Tapos dito naman, no, sa gulong, parang click na version to, yung ginamit dito sa gulong, no. Ayan, so may laki po siya na 90 by 90, 14 inches. Ayan, Federal brand. Ayan, so yung mags din po niya, no, na iba na din po yung design, kasi yung old nito parang nakaganon yun, dalawa dito. Ito, hiwalay na siya. Ayan, simple lang sa tignan pero malakas yung dating. Ayan, tubeless type na rin. Tapos dito naman sa front, no, na gulong, ang size po niya ay 80 by 90, 14 inches. Ayan, napakaganda po tignan guys, napakasimple lang yung design ng mags. Para yung RCB, simple lang yung design pero malakas ang dating ba. Tapos dito naman sa sa hydraulic caliper, so single piston lang din siya. So ang gamit po niya ay Nissin brand. Tapos siyempre guys, yung telescopic port shock natin dito sa front, ganun pa din sa old yung ginamit dito. Ayan, hindi naman to basta-basta bumigay. Tapos ito naman pala guys, yung fender natin dito sa front, na iba na rin po siya. Ayan, yun, kung napapansin niyo ay lumaki yung axis. Ayan, yung parang silik niya, no. Ayan, lumaki. Ayan. Siyempre guys, itong motor na to guys, standard lang siya pero combi brake na po siya. So napakaganda po nito guys. Safe na safe kayo dito kasi combi brake siya. Ibig sabihin nun, yung combi brake na yon, mayroon siyang 30% dito sa front, mayroon 70% doon sa rear na preno. Ito po yung kagandahan dito guys, no, kasi combi brake. Kasi yung old nito guys, yung standard, hindi po siya combi brake. Maliban yung may idling stop system, may combi brake yun. Ang ginamit pala dito guys, no, yung brake lock. Pang click na siya yung ginamit dito, kasi yung old nito maliit lang siya. Ito, lumaki, mahaba na siya. Regarding naman sa engine type, mayroon tayong single cylinder, 4-stroke, turbo, single overhead cam. Top speed niya ay 100 km/h. Air cooled lang siya guys. Ayan. Fuel consumption natin ay 58.2 km per liters. Napakatipid po siya sa gas, no? Height po niya ay 1,101 mm. So napakababa po niya guys. Napaka-friendly po tong motor na to. Maganda sa mga babae. Tapos yung seat height naman niya nasa 740 mm. Tapos yung ground clearance naman niya ay 145 mm. Tapos yung bigat po niya ay 95 kg. So napakagaan po nito guys. Talagang kayang-kaya natin to bubuhatin kung gugustuhin lang natin. Napaka-useful nito guys, no? Itong motor na to. Maganda to sa pang-dilin-dili, no? Pamalingki, no? So nagustuhan ko pa dito. Napakatipid to sa gas. Tanungin natin yung marketing dito kung anong kailangan dapat natin i-prepare na mga requirement. Ano po ba kailangan requirement kung sakaling empleyado? So hello guys, no, ang kailangan natin guys pag empleyado kayo, ang una yung dadalhin is your valid ID, so by to picture, receipt or ginatawag na payroll. So ayun guys, kung sakaling magsasaka, Ang dadalhin nyo is barangay certification. okay, kung abroad, Sa abroad is remittance sa inyong ipadalhan. okay, ayun guys. So ayun guys, no, bago matapos ang ating video, no,
Ang cash SRP pala nito ay 75,400. Tapos yung down payment naman niyo ay 6,200. All in na po yan. Tapos kunin niyo siya ng 3 years. Ito po yung magiging monthly ninyo. 3,688. Tapos 2 years, 4,764. 1 year naman ay 7,846. Ayan po yung magiging monthly ninyo. So ayun guys, no, hanggang dito na lang ang ating video, no. Kung baguhan pala kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na niyo yung notification bell para lagi kang updated sa sunod nating video. So ayun guys, maraming salamat po. God bless you.